Matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa ang mister ni Rica na si Romy. 45 anyos na ito, habang siya naman ay 29. Walang anak. Walang kasamang kahit sino sa bahay. Sa mahigit 3 taon nilang kasal, halos 1 taon lang ang kabuuang panahong magkasama sila. Panay padala, panay tawag, pero ang katawan ni Rica laging nangungulila tuwing gabi. Wala naman siyang reklamo at hindi siya mahilig magreklamo. Basta't may pera para sa groceries, pambayad ng tubig at kuryente, sapat na yon. Pero may mga gabi talagang napapahawak siya sa sarili. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang magawa. Tahimik ang bahay, kaya hindi maiwasang pang-initan ng katawan ng madalas si Rica. Nung isang araw, habang naguhugas siya ng pinggan, tumawag si Romy. Pinapapunta niya raw ang pamangkin nitong si Paulo para ipagawa ang kubo sa likod ng bahay. Nagpaalam na raw ito sa lola niya. Papunta na raw ito at doon na raw titira habang ginagawa ang kubo. Oo lang siya ng oo. Hindi naman siya tumutol. Sa totoo lang, mas gusto pa niyang may taong gumagalaw sa paligid. Mas gusto niya ng may kasama. Kinabukasan, dumating si Paulo. Dala-dala ang bag ng gamit. Nakasombrero at pawisan. Bahagyang maitim ang balat sa init. Malapad ang katawan. Malalaki ang mga braso. Nakaputing t-shirt at maong na medyo kupas. Hindi man malinis ang dating, ngunit disente namang tingnan. Tahimik lang ito at umupo sandali. Tumango lang at pagkatapos, agad nagtungo sa likod para simulan ang trabaho. Sa unang tingin pa lang, napansin na ni Rica ang tindig ng lalaki. Sanay ito sa gawaing pisikal. Bawat hakbang ay may tikas. Bawat buhat, natural lang. Sa tuwing dadaan si Rica para dalhan siya ng tubig o merienda, hindi ito lumilingon. Hindi rin nakikipag-usap na parabang walang nakita. Pero si Rica, hindi mapakali. Sa bawat pawis na dumadaloy sa batok nito, may kung anong pumipintig sa kanya. Sa bawat paghakbang at pagyuko, kitang-kita niya ang muscle sa likod. Minsan pa, kapag natatapat ang araw, bumabakat sa damit nito ang hugis ng dibdib. Hindi makapal, pero siksik. Hindi rin maputi, pero nakakaakit. Ibang klase. Hindi siya sanay na may lalaking ganoong kalapit sa kanya, bukod sa kanyang mister, lalo na sa ganoong itsura. Hindi naman niya intensyong pagmasdan ito, pero kusa siyang naduduling. Tuwing yumuyuko ito para maghukay, nauhuli niya ang sarili niyang hindi nakatingin sa lupa, kundi sa bewang ng lalaki. Kapag umiinom ito ng tubig, napapansin niyang humahaba ang tingin niya sa leeg at dibdib. Sa bawat sipsip nito ng straw, parang lumalalim ang hininga niya. Isang araw, habang nagpapahinga si Paulo sa lilim ng puno, napadaan si Rica. Nakasando at shorts lang siya. Mainit ang panahon noon. Napahinto siya sandali at hindi naman siya inaabala ni Paulo. Pero napansin niyang pawis na pawis ang lalaki habang nakasandal sa puno. Nakapikit at nakataas ang isang braso. Sa pagkakaangat nito, lumitaw ang kaunting bahagi ng tagiliran nito. Mga hibla ng buhok sa pusod at balat na basa ng pawis. Napakagat ng labi,
si Rica. Pagbalik niya sa loob ng bahay, hindi siya mapakali. Naiilang siya sa sarili. Naiilang siya sa nararamdaman niya. Hindi siya sanay, pero hindi rin niya itinatanggi. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya muling may naramdamang ganito. Mainit ang pisngi niya at habang naguhugas siya ng tasa, napansin niyang namamasana ang palad niya. Hindi sa tubig kundi sa kaba. Tuwing umaga, nagsisimula si Paulo ng 7:00. Si Rica naman, maaga ring nagigising para magtimpla ng kape. Pinagmamasdan niya ito mula sa bintana ng kusina. Minsan, nakatapis pa si Paulo ng tuwalya habang naliligo sa banyong bukas. Mula sa kusina, kita niya ang balikat, likod, at minsan ay kaunting bahagi ng balakang nito kapag nagbubuhos ng tubig. Nakakahiyaman, pero pinapanood niya ito. Tinatapos ang paghuhugas, pero hindi umaalis sa bintana. Hindi siya ganoong klase ng babae, pero may kakaibang init sa dibdib niya at sa katawan niya. At kapag gabi na, habang nakahiga siya sa kama, hindi mawala sa isip niya ang katawan ng pamangkin ng kanyang mister. Lalo na kapag naaalala niya ang itsura nito habang nagbubuhat ng kawayan. Pawisan, mabagal, buo ang lakas na parabang hindi lang bahay ang kayang buuin, kundi pati ang katawan ng babae. Ilang gabi na rin siyang ganoon. Nakapikit at tahimik, pero gising ang katawan. Hindi siya nagagalit sa sarili. Sa totoo lang, parang may bahagi ng pagkababae niya na muling nabubuhay. Hindi niya pinilit. Hindi rin niya inamin. Pero tuwing umaga, tila naghahanap ang katawan niya ng dahilan para lumabas at magdala ng kahit anong makakain sa lalaki. Tuwing naiiwan siya sa bahay habang naririnig ang hampas ng martilyo at lagaslas ng tubig mula sa likod, parang sinasayad sa kanya ang bawat tunog, bawat buhos ng timba, bawat lagutok ng kahoy, parang paghaplos sa kanyang balat. Hindi pa sila nagkakausap ng matagal, pero sa isipan ni Rica, para na siyang nilalapitan. Parang hinuhubaran na siya sa tingin. Kahit ni minsan, hindi naman niya ito nahuling nakatitig sa kanya. Ganon siya kaapektado sa pamangkin ng kanyang mister. Yung tipong nawawala sa isip niya na nagkakasala siya dahil sa paningin niya ay walang mali. Paano nga namang naging mali ang isang bagay na alam niyang siyang tila nakakapagpabuhay ng mga ugat niya? Ganon yata talaga kapag matagal nang nawalay sa asawa. Nangungulila at palaging di sapat ang pagpapaligaya niya sa sarili. Napabuntong hininga na lamang si Rica. Hindi niya alam kung saan pa siya dadalhin ng kanyang pantasya. Simula nang dumating si Paulo, araw-araw na may gumigising na damdamin sa katawan ni Rica. Hindi niya na kailangan ng alarm clock. Basta marinig lang niyang bumukas ang likod na pinto o marinig ang hakbang ni Paulo sa labas. Kusa siyang bumabangon. Hindi na dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kaliti sa kanyang sistema. Hindi siya laging nagpapakita, pero gusto niyang alamin ang bawat kilos nito. Alam niyang sa ganitong oras ay nasa hukay si Paulo. Tinatapos ang inukit na bahagi para sa poste. Alam niyang pagdating ng 10:00, pawis na pawis ito at naguhubad ng damit para mahanginan habang nagpapahinga sa lilim ng puno. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya nagpaparamdam, pero pinagmamasdan niya ito
mula sa likod ng bintana sa pagitan ng mga kurtina. Isang araw, naisipan niyang magwalis sa may laundry area na malapit sa likod bahay. Hindi naman kailangan, pero gusto lang niyang madama ang presensya nito ng mas malapit. Sa kanyang peripheral vision, nasulyapan niyang nakaupo si Paulo sa gilid ng kubo. Pinupunasan ang mukha gamit ang lumang t-shirt. Sa pagkakahubad nito, litaw ang buong dibdib. Matipuno, makinis at minsan ay kumikibot pa. Banayad na gumagalaw sa bawat paghinga. Mula sa dibdib, pababa sa tiyan, hanggang sa pusod at sa guhit ng katawan nitong natatakpan lang ng medyo maluwag na shorts. Walang kaarte-arte, walang porma, pero yun ang mas nakakainit. Hindi siya humarap at hindi siya lumapit, pero sa loob-loob niya, parang siya ang pinagpapawisan. May kiliti sa pagitan ng mga binti niya. Parang may gustong sumilip mula sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, ngunit pinigilan niya. Pinilit niyang matapos agad ang ginagawa. Agad siyang pumasok ng bahay at naligo. Pero kahit tubig ay hindi kayang pawiin ang init sa loob niya. Simula noon, mas naging madalas ang paghahanap ng mata niya sa lalaki. Kapag nagsasampay siya sa likod, kahit pa walang sinasadyang sulyap, ay laging napapatapat sa direksyon ni Paulo. Hindi niya tinatapos ang gawaing bahay nang hindi nasisilip man lang ito. Naging parte na ito ng umaga niya at kanya na ring naging bisyo. Hindi pa rin sila nagkakausap ng mahaba, pero minsan, tila mas matagal na tumatapat ang tingin ng lalaki. Hindi nagsasalita at hindi ngumingiti, pero sapat na yon para gumapang ang kiliti sa likod ni Rica. Hindi niya alam kung pinapansin siya ni Paulo, pero sa isipan niya, para na siyang hinihipo. At lalo na sa gabi, mas mahaba ang oras para mag-isip. Habang nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, minsan ay napapapikit siya na parang naroon si Paulo sa tabi niya. Ipinipikit niya ang mata at iniisip kung anong pakiramdam kung ang matitigas na braso nito ang hahawak sa kanya, kung ang mainit na katawan nito ang papatong sa kanya, kung ang hininga nito ang mararamdaman niya sa kanyang batok. May gabingang halos mapakagat-labi siya sa sariling imahinasyon habang pinipisil ng isang kamay niya ang sapin ng kama. Ang isa naman ay dumudulas pababa, hindi para pasayahin ang sarili, kundi para lang damhin kung gaano siya kainit. At sa bawat saglit ng pantasya, hindi niya makuhang magsisi. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumasok sa isip ni Rica ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin, tulad ng amoy ng pawis sa damit ni Paulo. Isang hapon, iniwan nito sa labas ang puting t-shirt na basang-basa ng pawis. Habang nagwawalis siya, hindi sinasadyang dinaanan ng hangin ang damit at dumikit sa braso niya. Mabilis niya itong inalis, pero ang bango ng araw at lalaking tumimo sa tela ay tila naiwan sa ilong niya. Para siyang natulala. Hindi siya basta-basta tumitingin sa katawan ng lalaki, pero bawat kilos nito ay para bang eksenang dapat niyang panuurin. Minsan, habang buhat-buhat ni Paulo ang mga kawayan, napansin ni Rica ang pagtigas ng mga ugat sa braso nito. Bawat litid ay tila sumasabay sa galaw ng araw. Para bang sinasadyang ipaalala sa kanya
na may katawan doon sa likod na pwedeng tumabi sa kanya sa kama. Wala siyang balak at wala rin siyang plano, pero ang katawan niya may sariling dikta at ang isip niya hindi mapigilang mag-imagine ng mga bagay na hindi naman dapat. Hanggang sa isang gabi, habang naglalagay siya ng lotion sa kanyang binti, napansin niyang namumula na ang singit niya. Hindi dahil sa allergy, kundi dahil sa palagiang pagkikiskisan ng kanyang mga hita kapag naiisip niya si Paulo. Lalo na tuwing maririnig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo sa labas. Tuwing oras ng paliligo ng lalaki, hindi siya gumagalaw. Tahimik lang siyang nakikinig. Inaabot ng 5 minuto, 10, at sa bawat patak ng tubig sa semento, para siyang nilalamon ng imahinasyon. Isang beses, lumabas siya para magpatuyo ng tuwalya, at sa paglabas niya, huli niyang nakita si Paulo na nakatapis lang ng puting tuwalya. Nakapasok na sa banyo. Bahagyang lumingon ito at parang walang intensyong manilip. Pero sapat yun para maramdaman ni Rica ang bahagyang pagkabog ng dibdib niya. At sa sandaling yun, hindi na niya maipaliwanag kung anong uri ng init ang bumalot sa kanya. Hindi pa sila nag-uusap ng matagal. Wala pang nahahawakan. Pero ang pagitan ng kanilang katawan ay unti-unting numinipis. At ang katawan ni Rica, araw-araw ay unti-unting bumibigay. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niya kayang magpigil, pero isa lang ang alam niya. Wala siyang pakialam kung anuman ang magiging reaksyon ng kanyang mister oras na malaman nito na pinagpapantasyahan niya ang sarili nitong pamangkin. Hindi alam ni Rica kung ilang gabi na siyang napupuyat sa kaiisip. Paulit-ulit sa utak niya ang mga tagpong hindi naman nangyayari, pero ramdam niya ang init sa katawan. Hindi siya mapakali tuwing hating gabi. Laging may init sa pagitan ng mga hita niya na hindi kayang tanggalin ng malamig na tubig o kahit anong unan sa pagitan ng kanyang mga binti. Paulit-ulit na si Paulo ang laman ng isip niya. Tuwing umaga, wala siyang ibang inaabangan kundi ang paglabas nito sa likod bahay. Tuwing hapon, inaabangan niya ang pagbubuhat nito ng mga kawayan. Sa gabi, inaabangan niya ang paliligo nito sa banyo. Paulit-ulit. Pare-pareho, pero laging bago ang init na dala sa kanya. Isang umaga, naalimpungatan siya. Medyo mas maaga kaysa sa mga nakaraan. Madilim pa ng kaunti. May narinig siyang mahinang kaluskos mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya sa bintana. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng madaling araw, nakita niyang bumaba si Paulo mula sa kubo. Naka-t-shirt at boxers lang. Parang pupunta sa banyo, pero imbis na bumalik agad, umupo ito sa gilid ng simento. Hawak ang towel at parang inaantok pa. Hindi niya sinasadyang mapatagal ang tingin. Hindi na siya gumalaw at napigil din ang kanyang paghinga. Sa kanyang pananahimik, para siyang may pinapanood na eksenang bawal. Maya-maya, bumangon siya para magluto ng almusal. Pero habang nasa kusina siya, tumapat siya sa bintana. Nandoon pa rin si Paulo, nakasandal, medyo nakapikit, parang pagod. Parang ang lapit-lapit, pero hindi niya kayang tawagin. Hindi niya alam kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa kanyang lumapas.
May dala siyang tabo, kunwari ay magdidilig ng halaman. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita pa ito ng mas malapitan. Nang makalapit siya sa gilid ng bahay, hindi niya inaasahang bigla itong tatayo. Napalapit siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong sila. Muntik na siyang masagi sa dibdib ni Paulo. Tumigil siya, hindi makagalaw. Pareho silang nabigla. Malapit na malapit ang pagitan. Isang kibot lang, halos magkadikit na ang katawan nila. Ramdam niya ang init ng katawan ni Paulo. Maaga pa, pero para siyang may singaw sa balat nito. Hindi siya makatingin ng direkta, pero hindi rin siya makaalis. Ilang segundo lang, pero parang ang tagal nilang hindi gumagalaw. Sa loob ng sandaling yun, tila kumislot ang ibabang bahagi ng katawan ni Rica. Parang may nagising, parang may tumapik mula sa loob ng kalamnan niya. Pilit na humihiling na hawakan siya. Pigil ang hininga niya habang dahan-dahan siyang lumayo. Pumasok siya agad sa loob ng bahay pero hindi na siya mapakali. Kinakabahan siya, kinikilabutan, hindi sa takot kundi sa kakaibang sensasyon ng katawan. Maghapon siyang tahimik. Hindi siya lumabas, pero paulit-ulit niyang iniisip ang mainit na hiningang naramdaman niya kaninang umaga. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga ugat sa braso ni Paulo, kung paano kumislot ang kalamnan nito habang umiiwas siya. Paulit-ulit din niyang nararamdaman ang malapit na distansya ng katawan nilang dalawa. Sa bawat ala-ala, mas tumitindi ang init niya sa katawan. Para siyang mababaliw, kaya't nang gumabi, maaga siyang naligo. Maaga siyang nahiga, ngunit hindi siya nakatulog. Pasado 11:00 narinig niyang umambon, hindi malakas. Saktong ambon lang at mahangin. Napabuntong hininga siya. Tumayo siya para isara ang mga bintana. Habang isinasara niya ang bintana sa may likod, nasulyapan niya si Paulo na lumabas ng kubo. May hawak itong tuwalya at mabilis na tumakbo papunta sa banyo sa labas. Nakasombrero at nakaboxers. Wala itong pakialam kung mababasa. Tumakbo lang ito na parang walang ibang tao sa paligid. Mula sa liwanag ng isang ilaw na nakasabit sa poste, kita ni Rica ang basang katawan nito habang binubuksan ang gripo. Napatitig siya. Hindi siya gumalaw. Mula sa liwanag, kita niya ang tubig na bumabagsak sa likod ni Paulo. Kita niya ang pag-agos ng tubig sa batok pababa sa likod at bewang nito. Para siyang natuod. Hindi siya huminga. Nakalapat ang palad niya sa salamin ng bintana. Mainit ang bintana sa kabila ng malamig na ambon. Para siyang nanonood ng pelikula at sa eksenang yon, para siyang nauuhaw. Bigla siyang napaatras nang may marinig siyang katok. Mula sa likod ng bahay, may nalaglag na kahoy. Napalakas na pala ang buhos ng tubig ulan at bumagsak ang isang tabla mula sa itinatayong dingding. Nagmamadaling lumabas si Rica para silipin, pero nagulat siya nang makita niyang palabas na rin si Paulo mula sa banyo. Basang-basa. Nakatuwalya lang. Saktong nagsalubong ulit sila sa may gilid ng bahay. Wala siyang suot kundi ang manipis na sando at shorts. Napatigil silang dalawa. Ang pagitan nila ay isang kibot na lang ulit. Sa lakas ng hangin, bahagyang kumiskis ang siko ni Paulo sa braso niya. Sa pagkabigla, napaatras si Rica, pero hindi siya agad nakapasok. Tumayo lang siya roon, nakatitig sa basang balikat nito. Muli, walang nagsalita.
Walang unang kumilos pero damang-dama niya ang init na unti-unting lumalakas sa loob ng kanyang katawan. Pagpasok niya, basang-basa ang palad niya, hindi dahil sa ulan kundi sa pawis. Hindi na niya alam kung anong klaseng pagkauhaw ang meron siya. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog. Nakapikit lang siya pero parang gising ang buong katawan. Mula ulo hanggang talampakan, para siyang ginagalaw ng hangin. Paulit-ulit niyang iniisip ang eksenang halos magdikit na ang kanilang balat. Halos maramdaman na niya ang paghinga ni Paulo sa kanyang liig. At sa bawat buntong hininga niya, para siyang lalong hinihigop ng tukso. Hindi pa sila naghahawakan. Minsan lang mag-usap pero parang may nangyayaring hindi nila kayang pigilan. At habang tumatagal, si Rica ay mas lalong lumulubog sa init ng sariling katawan. Hindi niya alam kung kailan ito sasabog, pero ramdam niya na malapit na. Hindi na niya alam kung sinong mauuna, ang katawan niya o ang kabuuan ng pagkatao niyang unti-unting bumibigay. Dinadala siya ng pagnanasa sa isang bagay na alam niyang magkakasala siya. Umuulan na naman, mas malakas kaysa sa gabing ambon. Tumutulo ang tubig mula sa bubong. Nagkakandapatak sa simento. Malamig ang hangin, pero ang loob ng bahay ay tila pinainit ng kung anong apoy na hindi niya may paliwanag. Si Rica ay gising, nakatayo sa gilid ng kusina, nakatingin sa labas. Bago siya pumasok sa loob, nasulyapan niyang lumabas si Paulo sa banyo sa labas. Basang-basa ng ulan. Ngayon ay alam niyang tapos na ito. Narinig niyang bumukas ang pinto. Maingat ang hakbang. Tahimik siyang tumayo sa sulok ng kusina. Wala siyang balak at wala rin siyang planong sabihin. Ngunit ang katawan niya parang pinilit gumalaw. Tumalikod siya sa lababo at nagkunwaring naguhugas ng baso. Sa peripheral vision niya, nakita niyang dumaan si Paulo. Basang-basa pa rin ang buhok nito. May tuwalya sa liig. Hindi agad lumabas. Tumapat ito sa may pinto ng kusina. Saglit na tumingin sa kanya. Pero agad ring ibinaling ang mata palayo. Doon na siya hindi nakatiis. Dahan-dahang lumapit si Rica. Wala siyang sinabi. Wala rin siyang sinadyang tingnan. Ngunit nang nasa harap na niya si Paulo, hindi niya napigilang abutin ang tuwalya sa liig nito. Banayad niya itong pinunasan sa balikat. Hindi ito gumalaw at hindi rin umimik. Parang napako sa kinatatayuan nito. Inilapit niya ang kanyang katawan. Unti-unti, halos wala nang pagitan sa kanilang katawan. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. At sa gitna ng malamig na paligid, tila siya lang ang mainit. Isinunod niyang pinunasan ang dibdib nito. Mabagal, maingat. Bawat dampi ng tuwalya ay may kasamang paghinga hanggang sa hindi na niya mapigilan. Inilapat niya ang kanyang palad sa dibdib ni Paulo. Walang tuwalya. Mainit ang balat, makinis at matigas. Napapikit siya. Sa loob ng ilang segundo parang huminto ang lahat. Bago pa man makagalaw si Paulo, dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa leeg nito. Dumikit ang hininga niya. Hindi siya humalik. Nanatili lang pero para na siyang nadarang. Humakbang si Paulo paatras. Parang gustong umiwas. Pero sinundan niya ito. Inabot niya ang batok ng lalaki. Hinaplos at pinisil. Hindi pa rin ito gumagalaw. Parang hinihintay kung ano ang susunod. Si Rica na ang unang kumilos. Inilapit niya ang mukha at hinalikan si Paulo sa balikat.
Banayad ngunit may kasamang panginginig. Huminga siya ng malalim. Hindi pa rin siya pinigilan nito. Mas lumakas ang ulan. Mas lumamig ang paligid. Ngunit ang katawan ni Rica ay parang pinupuno ng apoy. Hinawakan niya ang baywang ni Paulo. Mahigpit, marahan. Inilapit ang sarili sa lalaki. Tumapat ang dibdib niya sa dibdib nito. Ramdam niya ang pintig ng puso niya. Bumibilis, palalim, parang gusto nang kumawala. Inangat niya ang mukha at hinalikan si Paulo sa pisngi. Tuloy-tuloy, pababa sa leeg. Napakapit ang lalaki sa gilid ng mesa. Hindi siya tinutulak pero hindi rin siya gumaganti. Para bang sinusubukan pang pigilan ng sarili. Ngunit si Rica, hindi na mapigilan. Hinila niya ang lalaki palapit sa dingding. Dumikit ang likod nito. Walang nagsalita. Inangat niya ang sando niya. Tinanggal ito ng dahan-dahan. Walang pagmamadali. Nang mahubad niya ito, isinunod niya ang paghawak sa kamay ni Paulo at inilagay sa kanyang tagiliran. Mainit ang palad ng lalaki. Banayad lang ang dampi. Pero sapat na para kumislot ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hinalikan niya ito sa dibdib, sa gitna, sa gilid. Minsan ay natitikman niya ng banayad ang balat nito. Gumapang ang mga kamay niya pababa sa tiyan hanggang sa shorts. Hindi siya nagtanong ng ano paman. Hindi siya humingi ng pahintulot. Parang alam na ng katawan niya ang gusto. Humawak siya sa garter ng shorts ni Paulo at dahan-dahang ibinaba ito. Wala namang pagtutol mula sa lalaki na natiling tahimik, ngunit ramdam niya ang bahagyang paghinga ng malalim ni Paulo. Inilapit niya ang sarili. Lumuhod siya sa harap nito. Isinandal ang mukha sa puson ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Sinalubong ng kanyang palad ang ibabang bahagi ng katawan ni Paulo. Mainit, matigas na parang handang-handa ng sumabog. Gumapang ang mga daliri niya. Hinaplos at pinisilyon. Pinakiramdaman ang bawat kislot. Nakapikit siya habang ginagawa ito. Dinadama ang bawat galaw. Nang tumayo siya, muli niyang hinalikan si Paulo. Ngayon, sa labi. Dahan-dahan at puno ng panunukso at puno ng init. Sa wakas, gumanti na rin si Paulo. Banayad pero ramdam ni Rica ang pagbitaw nito sa pagpipigil. Hawak ng lalaki ang baywang niya. Sinasalo ang bawat haplos. Inalapat ni Rica ang kanyang katawan sa harap nito. Dikit na dikit, wala nang pagitan. Hinawakan ni Paulo ang likod niya. Pinisil. Parang hinihintay lang ang hudyat. At sa bawat segundo, unti-unti nang gumagalaw ang katawan nila sa direksyon nang hindi nila kayang pigilan. Hinila ito ni Rica papalapit sa mesa sa kusina. Naupo naman doon si Paulo. Ilang saglit pa ay pilit niya itong pinahiga na siyang ginawa naman ng lalaki. Halos hindi na makapaghintay si Rica. Kaya naman sumampa na siya sa ibabaw ng mesa. At doon, sa ibabaw ng lamesa, ay sinimulan na ni Rica ang bawat paggalaw. Siya ang humawak sa ibabang bahagi ni Paulo. Siya ang tumapat at siya ang pumatong. Banayad sa simula, mabagal at ramdam niya ang pagbuka ng kanyang katawan, ang unti-unting pagpasok ng init sa loob niya. Napapikit siya. Napakapit sa balikat ng lalaki at nang tuluyan na silang mapag-isa, napasinghap siya ng malalim. Hindi sa sakit, kundi sa sarap na matagal na niyang inaasam. Gumalaw siya ng mabagal, pataas,
baba. Pinaikot ang balakang. Pinisil ang batok ni Paulo. Hinalikan ito sa labi, sa tenga, sa liig. Tinikman ang pawis nito, parang uhaw na uhaw habang siya ay kumikilos. Si Paulo ay nakahawak sa kanyang baywang. Mahigpit, pero may pagpigil. Hindi pa rin ito ganap na gumaganti, pero ang katawan nito, kusa na lang sumusunod sa bawat kilos ni Rica. Sa bawat galaw, mas lalong lumalalim ang haplos. Mas umiinit ang katawan ni Rica. Umiikot ang balakang niya. Parang sayaw na hindi niya maitigil. Ramdam niya ang pagkibot ng laman sa loob. Ang paulit-ulit na panginginig hanggang sa maramdaman niya na papalapit na siya sa sukdulan. Humawak siya sa batok ni Paulo. Idinikit ang noo sa dibdib nito at sa huling galaw, sa huling pag-angat ng katawan niya, sabay ang paghinga niya ng malalim at ang pagragasa ng init sa loob niya. Ramdam niya ang paginginig. Ramdam niya ang pagkapuno. Narating na niya ang dulo. Tahimik pa rin. Walang nagsalita. Walang paliwanag, ngunit sa pagitan ng ulan at ng liwanag ng kusina, nandoon sila, pagkadikit, pawisan, basang-basa. At sa sandaling yon, wala nang ibang mahalaga kay Rica kundi ang init ng katawan na matagal na niyang kinimkim. Kinabukasan, nagising si Rica. Pumapasok na ang sinag ng araw sa mga siwang ng kurtina ng kwarto. Hindi niya alam kung anong oras siya nakapasok sa kwarto. Tahimik ang paligid. May mga munting huni ng ibon mula sa labas. Pero sa loob niya, hindi siya mapalagay. Mabigat pa rin ang katawan niya mula sa nangyari kagabi. Ang init ng balat ni Paulo, ang bigat ng mga haplos nito, ang paninindig ng buong katawan niyang humimlay sa init ng kasalanang paulit-ulit na niyang pinangarap. Hindi siya makagalaw agad. Nakatihaya lang siya sa kama, nakatitig sa kisame. Wala pa ring pagsisisi. Bagkus, may parang kirot sa pagitan ng mga hita niya na hindi dulot ng sakit, kundi ng isang kakaibang pananabik na ngayon niya lang naranasan. Hanggang sa marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Dumiretso ang kabog ng puso niya. Hindi siya nagkamali. Si Paulo. Nakatingin ito sa kanya. Walang sinasabi, pero sa titig pa lang nito, alam na ni Rica. Iba ang tingin nito ngayon. Hindi na takot. Hindi na nag-aalinlangan. Para bang may kung anong pumukaw na rin sa damdamin ng lalaking buong gabi siyang pinagsawaan. Lumapit si Paulo. Mabagal, mabigat ang hakbang. Hindi naman siya gumalaw. Nakahiga lang siya roon. Tila naghihintay at sa isang iglap, isinara ni Paulo ang pinto at nilak. Parang simula ng isang lihim na tagpo. Wala nang pag-aatubili. Umakyat ito sa kama at tumabi sa kanya. Mainit ang hininga nito, mabigat ang dibdib. Naramdaman niya ang biglang paghaplos ng kamay ni Paulo sa kanyang binti, paakyat. Hindi gaya kagabi na parang kinakalabit lang siya. Ngayon ay madiin, marahas at puno ng panggigigil. Bumilis ang hininga ni Rica nang pagapangin ni Paulo ang kamay nito paakyat sa ilalim ng kubot. Kinakabahan siya, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kilig na dulot ng biglang pagbabalik ng init sa katawan niya. Sinunggaban siya ni Paulo ng halik sa liig. Madiin at walang sinayang na sandali. Parang gutom. Parang ngayon lang siya nakita. Napakapit si Rica sa unan habang nararamdaman ang panggigigil nito sa kanya. Ang mga halik, basang-basa,
Ang mga haplos, mabilis at sunod-sunod. Tinanggal ni Paulo ang kumot, saka dinukwang ang mga labi ni Rica. Marahas ang lahat. Hindi ito gaya ng tahimik ng tagpo nila kagabi. Ngayon, punong-puno ng bangis ang bawat galaw. Dinadaklot ang bewang niya, hinihila palapit. Walang pangingimi. Napaungol si Rica kahit wala siyang balak. Kusang lumalabas ang mga tunog mula sa lalamunan niya. Ginapang ni Paulo ang buong katawan niya ng mga labi nito. Ramdam niya ang bawat pagtama ng balat sa balat. Ang pagkiskis ng init nila. Wala na siyang nagawa kundi ang umangkla sa balikat nito habang sinasamba siya ng halik sa dibdib, sa tiyan, pababa, paakyat, paikot. Hinawakan siya ni Paulo sa mga binti. Ibinuka. Hindi siya tumutol. Wala nang natirang kahihiyan sa kanya at sa marahas na pagpasok nito sa loob niya. Napasinghap si Rica. Matagal, malalim na parang isinusulat ng lalaki ang pangalan niya sa loob ng kanyang katawan. Mabilis, malakas at walang pakundangan. Hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga ng malalim. Hinawakan siya nito sa balakang at sinimulan siyang galawin ng sunod-sunod. Walang pahinga. Ang kama ay umuuga. Ang katawan niya parang inaalog pero hindi siya tumutol. Sa halip, sumabay siya. Gumalaw ng mabilis. Nakayakap si Rica sa lieg ni Paulo habang umaarko ang likod niya habang gumagalaw ang binata. Ang bawat salubong ng katawan nila parang tunog ng ulan sa bubong na sunod-sunod. Walang tigil. Mainit ang silid, malagkit ang hangin, mabigat ang bawat paghinga nila. Naramdaman niya ang pawis ni Paulo na tumutulo sa kanyang dibdib. Mabigat ang katawan nito sa kanya, pero hindi siya umangal. Gusto niyang maramdaman lahat. Gusto niyang idiin ni Paulo ang buong bigat ng pagkakasala nila sa bawat galaw. Hinawakan siya nito sa leeg. Mahigpit. Hindi masakit, pero sapat para mawalan siya ng boses. Napaikot ang mga mata niya sa sensasyong hatid ng panggigigil ng lalaki. Ang bibig ni Paulo, kumapang sa leeg niya, sa tenga, sa balikat. Lahat ng bahagi ng katawan niya parang nilapa at nagpaubaya lang siya. Parang hindi na siya si Rica. Parang wala na siyang asawa. Parang siya na lang at si Paulo ang nasa mundo. Parang yun lang ang totoo sa lahat. Isinandal siya nito sa headboard, patalikod. Saka muling pinag-isa ang katawan nila mula sa likod. Mabilis, malalim. Kinakabig siya nito sa balakang habang sinusundan ang bawat galaw ng mariing paghaplos sa kanyang tiyan pababa. Ramdam niya ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang bewang habang umiindayog sila ng paulit-ulit. Napakapit siya sa headboard. Nakapikit at hindi na niya alam kung anong itsura niya. Ang alam lang niya, sarap na siya. Sa bawat tunog ng salpukan ng kanilang katawan, sa bawat ungol ni Paulo na ngayon lang niya narinig ng ganito kalalim. At sa huli, habang nakalapat pa rin sila sa kama, parehong pawisan, parehong hinihingal, dahan-dahang bumagsak si Paulo sa kanyang tabi. Tahimik at hindi nagtangkang magsalita. Ganon din siya. Pareho silang nakiramdam. Naglagay ng unan si Rica sa pagitan nila. Hindi para lumayo, kundi para hindi na rin magsalubong ang mga mata nila. Kasi alam nilang pareho, wala nang balikan ito. Wala nang mababawi. Pero sa ilalim ng kumot, magkalapat pa rin ang mga daliri nila. At sa mababaw na paghinga nila, pareho nilang naramdaman na hindi pa yun ang huli.
Ang tanging mahalaga ay ang ligaya at sarap na hatid nito sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang bumukas ang pinto sabay pagpasok ng ilang tao. Isang sorpresa sana para kay Rica. Ngunit napako sa kinatatayuan ang asawa ni Rica nang madatnan sila sa ganoong tagpo.